Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin kung ano nga kaya ang itinatago ng world government patungkol sa Void Century o kung ano nga kaya ang nangyari sa Void Century at bakit ipinagbabawal nila ang mga researcher o pinagbabawalan nila na pag-aralan ang mga patungkol nga sa Void Century. Dahil sa dinami-dami ng mga misteryosong bagay sa One Piece series, ang Void Century na nga ang isa sa pinakamalaking misteryosong naganap sa One Piece series at kung bakit mahigpit na ipinagbabawal ito ng world government. Pero ano nga ba ang tinatawag na Void Century? Ito ay ang century-long gap in recorded and archaeological history at katulad ng sinasabi ko kanina, ang pag-aaral dito ay mahigpit nga na ipinagbabawal ng world government. Sinasabing ang mga pangyayari sa period na ito ay talagang napaka-importante and relevant na kapag ito ay iyong napag-aralan, sinasabing magiging aware nga daw sa totoong history ng mundo. These events occurred 800 to 900 years before nga ang current storyline. It was hinted during nga sa Skypiea arc, ang date na nakita nga during Robin's flashback. Ang period na ito ay tinatawag na Void Century dahil there is nothing left to acknowledge sa nangyari dito. Aside nga yung mula nga sa poneglyph, kung saan ang language na nakasulat dito ay dadalawang tao lamang ang kaya ngang bumasa nito. Ngunit ito rin ay nagkukos ng problema at pagkalito sa nakagisnan ngang history of the world as nothing ties up dahil sa missing period na ito. Ang totoong history ay parang naglalaman ng lihim na talagang napakamapanganib na ang sino mang nakakaalam ay highly reluctant upang pag-usapan nga ito. At maging ang Roger Pirate at si Edward Newgate ay hindi nga ni-reveal sa publiko ang tinatagong kasinungalingan o pangyayari sa Laugh Tale. At si Kozuki Oden naman ay hindi nga ni-reveal sa kanyang followers ang true history dahil ito ay kinonsider niya as burden. Dahil anumang kaalaman sa totoong nangyari sa Void Century ay itinuturing na death sentence at ang pagkakaroon ng kaalaman dito ay liable sa kamatayan sa mata ng world government, regardless of the affiliation of the person knowing it. Maging ang entire nation ay mawawasak at mai-erase from existence kapag kahit isang tao ay mag-attempt na pag-aralan ang kahit anong patungkol sa Void Century, lalo na't ang world government ay hindi nagdadalawang isip na patayin ang kahit ang mga inosenteng tao and get rid of nation na mag-attempt nga na pag-aralan ang mga bagay-bagay nga patungkol dito. At sinasabing ang pinaka-importanting pangyayari na naganap sa Void Century na ito ay ang Great War. It ended around 722 with the fall of Shandora. Kung mapapansin, talagang napakatindi talaga ng rules ng world government sa pag-aaral sa nangyari sa Void Century. Napakatindi ng magiging kapalit kapag ikaw ay may alam or pinag-aralan mo ang naganap sa Void Century. At ang isa pa nga sa patunay na ayaw talagang ipaalam ng world government ang nangyari sa Void Century ay ang nangyari sa Ohara Incident. Incident na nangyari 20 years ago. Ang mga nakatira dito ay mga maalam sa language na nakasulat nga sa poneglyphs. Kaya naman pinapaniwalaan na ang Void Century ay naglalaman ng mga pangyayari na ikasisira sa posisyon ng world government at sa takot na ang kanilang power might be under threat kapag ang impormasyon na ito ay na-reveal. At ang isa sa impormasyon na ito ng Void Century na ayaw nilang malaman ng iba ay ang key event ng Void Century na Great War, kung saan ang Great War na ito ay nag-umpisa 900 years ago from the current storyline. At
at natapos nga around 722 years ago from current storyline, kung saan ang Great Kingdom ay pinabagsak nga ng 20 kingdom ng mundo which later on ay naging world government. Ang 20 kingdom na ito ay nag-unite laban sa Great Kingdom. Ang isa sa maaari pang patunay dito ay ang Great War ay natapos nga as the Shandora Fall. At kung babasahin ang bagay patungkol sa Shandora, malalaman dito na ang Shandora ay isang city inhabited by one of the species Shandean, kung saan nag-migrate mula sa moon matapos ngang mawalan ng resources ang moon. Kung ang Great War ay ended by the fall of the city of Shandora, isa lang ang maaaring ibig sabihin nito. Ang ruler ng Great Kingdom ay nakatira dito at 'di ba, alam natin na ang Shandora is inhabited by Shandean. So malaki ang possibility na ang ruler ng Great Kingdom ay Shandean na hindi nga taga dito. Sinabi rin na ang great weapon of the mass destruction were built and later on ay nawala without any trace other than on the poneglyphs. At matapos nga ang Void Century, ang world government take the power of the world at binura ang lahat ng detail about dito. Ginawa din nilang iban ang mga researcher of poneglyph as they are the indestructible stone. So maaaring before Void Century mayroong isang tao na maaaring ito ay si Im-sama, kung saan pinarealize niya sa King of 20 Kingdoms na kailangan ng mundo na sila ang nasa kapangyarihan at hindi nga nasa Great Kingdom dahil sila ay nagmula nga sa labas ng mundo. Posible na sa 20 King na ito ay si Im-sama ay isa nga dito. So guys, ang teoryang ito ay parang kapares nga sa teorya na binanggit ko noong nakaraan kong video, which is sinabi dito na ang original ngang Celestial Dragon ay ang D-Clan. So what do you think guys, compare dun sa sinabi kong teorya na D-Clan ang original Celestial Dragon at sa teorya sa video ito, saan dito yung mas malapit sa katotohanan? I-comment nyo lang guys ang inyong kasagutan sa ating comment box. Pero bago nga yan, may babanggitin pa nga akong isa pang teorya na nagsasabi na si Im-sama nga daw ay immortal maliban doon sa 5 elders. Ayon sa teorya na nagsasabi na si Im-sama nga daw ay immortal, napansin nga na during chapter 908 at the 5 elder words, the candle that should have been snuffed from history has once again. Kung mapapansin, parang ang pinag-uusapan dito ay ang Void Century events na alam natin na about 900 years ago. By looking at imposition sa world government throne, parang hindi talaga siya successor of some king or something. Habang ang Celestial Dragon ay may title na God, ang tao naman na nasa throne na yon must probably fit naman being immortal. I mean Im, short for immortal. Dagdag pa dyan, kung mapapansin, si Im ay may power to destroy island from a remote area. Syempre, diba, parang exaggerated naman ito sa Devil Fruit ability. Imo most likely wields an ancient weapon or kung hindi man maaring something na godly powers. The fact na no one in the world ang nakakaalam sa Void Century ay talagang nakakapagtaka din. At wala din ang kahit anong record except nga sa poneglyph. Talagang napaka-imposible na wala talagang kahit ano. Kaya naman there is a possible reason na si Imo ay mayroong power to not only destroy island bagkos kaya din niyang i-vanish or burahin from existence. At hindi rin malayo na talagang merong immortality sa One Piece since na-introduce na ng author nito ang concept ng immortality through law sa of fruit. Maaaring sa previous wielder of this fruit ay sinakripisyo niya ang kanyang sarili para gawing ngang immortal itong si Im. So yan nga guys ang maaaring kasagutan sa ilan sa mga misteryosong bagay sa Void Century at sa world government. Pero kung kayo ang tatanungin, malaki kaya ang chance na ganito nga kaya? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!